Ableg Dagyoman sa probinsya ng Abra, may gumagapang na sarap na pwede raw ilutong sinigang o adobo. Pero kakayanin kaya ito ng sikmura dahil ito pala'y isang uri ng uod. 3 oras mula sa Benguet, Abra. Matatagpuan ang maliit na bayan ng Dagyoman kung saan matitikman ang mga putaheng uod. Apunit kung tawagin nila ito. Karaniwang makikita sa mga ilog. Kulay dilaw at may katigasan ang balat. Payat at humahaba ng halos 1 pulgada. Umaga pa lang, naghahanda na ang magsasakang si Noel para kumuha ng apunit. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, kuha tayo ng buho para paglutuan natin ng apunit. kinailangan pang lumangoy ni Noel sa ilog para marating ang pagkukunan niya nito. Matapos ang 2 oras na paglalakbay, narating niya ang Basakal Falls. Dito kami kukuha ng apunit. Masusi munang kinapakapa ni Noel ang mga bato para kunin ang mga apunit. Itong bahay nila, lahat ito pwedeng ulamin. Karaniwan ang mga itong nakadikit sa bato. Nung nakuha niya, kailangang punitin ang tila kumot nito sa katawan. Nung sapat na ang nakuha ni Noel, inihanda na niya ang sibuyas, luya, asin at pampaasim para sa sinigang na apunit. Ngayon magpapapoy tayo para lulutuin natin yung sinigang na apunit. Gamit ang kinuhang buho o kawayan, nilagyan ng tubig. Isinunod ang mga apunit kasama ang bahay nito. Inilagay ang sibuyas, luya, asin at ang pampaasim. Hinalo-halo. At hinintay kumulo. Matapos ang mahigit 5 minuto, Okay, sakto. Sakto yung timpla. Magkaedad na ako, natutunan ko yung magluto ng apunit. Kay mama ko at papa ko, kasi nung bata pa ako, lagi silang kumukuha ng apunit. Niluluto nila, tinitignan ko, tapos sinusubukan ko din iniluto yung apunit. Lasang sivid. Piya to na punit, nananam. sa barangay pa rin ng Ableg, naabutan namin si Joel na nagsisibak ng kahoy, ngunit hindi para ipanggatong, kundi para hanapan ng mga uod na kanyang lulutuin na ang tawag batol o fater. Karaniwang makikita sa mga natumbang malalaking kahoy at humahaba ng 1 pulgada. Malalaki yung mga to. Pero pagka summer, maliliit sila. Kasi hindi masyadong nabubulok yung kahoy. Oh, yan. Madami dito. Ayon kay Joel, mas bulok ang kahoy, sigurado raw na mas marami at mas matatabang batol o fater ang makukuha. Kailangan daan-daan yung pagkuha para hindi maputol, para hindi maalis yung katas. Nung naglaging kasi kami, dun sa Isabela, yung mga kasamahan ko, kinakain yun. Kaya tinikman ko din. Masarap naman. Ginaya ko yung pagluluto nila. Matapos hugasan at linisin ang mga nakuha, naglagay ng tubig sa kawali at saka pinakuluan. Pinalo-halo para hindi magdikit-dikit. Iprinito sa sarili nitong mantika. Ito na yung prinitong batol, pwede nang kakainin. Lagyan natin ng luya para matanggal yung lansat para bumango. Naggisa ng bawang at sibuyas sa mainit na mantika. Isinangkot siya ang mga prinitong batol o fater at saka tinimplahan ng toyo at suka. Ilang sandali pa, adobong batol o fater. Nung una, nandidiri ako.
Pero nung natikman ko, masarap naman. Mataba. Ayos sa lalamunan. Pero ligtas nga bang kainin ang mga uod? Sagana raw ang mga ito sa protina at mababa sa carbohydrates. Yung fats mo is very limited, and then carbohydrates, wala siya, doesn't contain any carbohydrates. So these foods are very good for the body. Pero meron din siyang mahigpit na paalala. Kailangan lang linisin natin ng maigi bago natin kainin, and iwasan nga as much as possible yung mga nagamitan ng pesticide. Don't judge a book by its cover, ika nga. Kadiri man tignan, may gumagapang itong linamnam. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.